Hindi pa ganun katagal, ang ating mga buhay ay malaya mula sa gapos ng digital na impluensya. Naglalaro tayo sa labas, natutulog tayo sa tamang oras, tayo ay malusog at walang stress. Ngunit ngayon, umiikot na sa atin ang teknolohiya. Ang ating trabaho, tahanan at maging ang ating mga katawan ay konektado na sa pamamagitan ng ating mga telepono, smartwatch, Wi-Fi at marami pang iba. Hi, ako si Augustine at ngayon gusto kong pag-usapan ang isang bagay na araw-araw nating nararanasan, ang electromagnetic radiation o EMR. Ilang taon lang ang nakalipas, may telepono lang ang mga tao at marahil ay may laptop din. Ngayon, dala-dala na natin ang maraming device 24/7. Ipinapakita ng mga pag-aaral na sa kahit anong oras, nalalantad tayo sa hindi bababa sa 3 device at mas marami pa kapag nasa bahay. Pero bakit nga ba ito nagiging problema? Hindi ba't ang teknolohiya ay ginawa para mapabuti ang ating buhay? Narito ang problema. Ang EMR ay isang hindi nakikitang, ngunit palagi ang pinagmumulan ng low-frequency radiation mula sa lahat ng device na maaring makasama sa atin. Ang iyong smartphone, relo, Wi-Fi, mga wearable na teknolohiya, refrigerator, at maging ang mga power outlet ay tuloy-tuloy na naglalabas ng EMR at ito ang nagdudulot ng pangamba tungkol sa ating pangmatagalang kaligtasan at kalusugan. Ikinategorya ng World Health Organization ang EMR bilang posibleng carcinogenic, ibig sabihin maaari itong magdulot ng cancer. Ang mga profesional sa kalusugan tulad ni Dr. Savinder ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa posibleng side effects ng EMR, lalo na kung paano mas madaling maapektuhan ang mga bata. Ang utak ng mga bata tulad ng hypothalamus ay may tendensyang sumipsip ng 1.5 hanggang 2 beses na mas maraming electromagnetic fields kaysa sa isang adulto. Ngunit kung titingnan mo ang bone marrow ng bata, ito ay sumisipsip ng kamanghamanghang 10 beses na mas maraming electromagnetic radiation kaysa sa isang adulto. Mas sumisipsip ang utak, mas manipis ang bungo, at dahil mas maliit ang sukat kumpara sa adulto, kung pareho ang dosis na ibibigay ko, mas maraming masisipsip ang mas maliit na tissue kaysa sa mas malaki. Ang una mong dapat gawin ay ilayo ang mga appliances na naglalabas ng radiation tulad ng mga cellphone mula sa iyong katawan. Patayin ang lahat ng PowerPoints kapag hindi ginagamit. Pangatlo, maaari kang gumamit ng electromagnetic field harmonizers na magbabalanse sa mga side effect ng radiation mula sa mga appliances. Ngayon na narinig ninyo ang paliwanag ng isang eksperto, tingnan naman natin ang EMR sa aktwal na paggamit. Narito ang ilan sa mga mahahalaga kong gamit na sigurado akong karamihan sa inyo ay umaasa rin: ang computer, tablet, telepono at laptop. Ito ay isang radiation detector. Ang sinusukat nito kung saan nagmumula ang radiation. Kapag ang reading ay higit sa 200, hindi ito ligtas. Tingnan natin ito. Ang computer ay nagpapakita ng higit sa 200. Ibig sabihin, hindi ito ligtas. Ngayon, paano naman ang tablet? Ipinapakita nito na higit sa 1,000. Hindi ito ligtas. Ngayon, isang bagay na inilalapit natin sa ating balat araw-araw. Lumalagpas pa ito sa 1,000. Hindi ligtas. Paano naman ang laptop na halos araw-araw mong ginagamit? Higit sa 1,000, lampas sa limitasyon. Hindi rin ligtas. Ito ay isa sa pang kagamitan na ginagamit natin para matukoy ang radyasyon. Ito ay tinatawag na SDR detector. Ang device na ito, gamit ang antena nito, ay kayang matukoy ang radyasyon sa paligid ko. Kapag binuksan ko ito at gaya ng nakikita ninyo, ang berdeng waterfall spectrum ay nagpapahiwatig na may radyasyon sa paligid ko. Pansinin sa screen, ito ay 72 MHz. Ito ang frequency na tumutugma sa operating range ng ating utak. Tingnan mo ang pagbabasa ng radyasyon. Ang ating katawan ay palaging binobomba ng lahat ng radyasyong ito, at ito ang nagpapaliwanag kung bakit karamihan sa atin ay nahihirapang matulog sa gabi at minsan ay nakakaranas ng migraine. Gusto ko ring ipaisip sa inyo ang epekto nito sa mga bata na ginugugol ang maraming oras sa kanilang mga tablet at cellphone. Pero maging totoo tayo, hindi natin basta-basta kayang itigil ang paggamit ng teknolohiya. Sobrang mahalaga na ito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may simple paraan para maprotektahan natin ang ating sarili mula sa EMR? Ito ang M-Guard, isang environment harmonizer na nagpoprotekta sa iyo mula sa radyasyon nang hindi naaapektuhan ang normal na paggamit ng lahat ng devices sa iyong bahay. Subukan natin ito. Ipakikilala ko sa inyo si Jerome, ang aking kasamahan sa M-Guard para gawin ang demonstrasyon. Bubuksan niya ang detector at habang nilalapit niya ito sa laptop, makikita ninyo ang reading ay lampas sa limitasyon.
Okay, ngayon, subukan naman natin ang cellphone. At gaya ng nakikita ninyo, ang reading ay lampas din sa 1,000. Ngayon, hawak ko na ang M-Guard, ikakabit ko na ito sa bilang ng 3, 2, 1. Tingnan ulit natin ang reading. 000 ang reading. Sige, alisin ko na ito sa saksakan. Sige, ilapag ang telepono at pagkatapos ay lumapit sa laptop. May binabasa. Ngayon, isasaksak ko ulit ang M-Guard sa bilang ng 3, 2, 1. Muli ang pagbabasa ay 000. Ngayon, gamit ang M-Guard, hindi mo na kailangang isakripisyo ang teknolohiya o kaginhawaan. Maaari ka pa ring mamuhay ng malaya, alam mong protektado ka pa rin. Ngayon, balikan natin ang SDR detector. Habang binubuksan niya ang detector, gusto kong obserbahan mo ang 2 bagay. Una ay ang tunog at pangalawa ay ang Birdeng waterfall spectrum. Hawak ko ang M-Guard, isasaksak ko ito sa bilang ng 3, 2, 1. Nawala ang tunog at pangalawa, ang Birdeng waterfall spectrum ay naging asul na waterfall spectrum. Ang ibig sabihin nito, ang M-Guard ay nai-harmonize na ang radiation sa ating paligid. Tatanggalin ko ulit ang saksak. Obserbahan ang detector. Isaksak ulit. Ayan, at ito ay tunay na game changer. Salamat, Jerome. M-Guard, nagbibigay ito ng kapanatagan ng loob sa iyo at sa iyong pamilya dahil ngayon tayo ay nasa isang EMR-free zone. Maaring ikaw ay malusog at ayos lang ang lahat, maganda yon. Pero gusto kong isipin mo kung ano ang mangyayari pagkalipas ng 5 taon. Magigising ka sa isang magandang umaga pero may nararamdaman kang hindi tama. Tumayo ka at bigla mong naramdaman ang matinding bigat sa iyong ulo. Habang tumatagal, naaapektuhan nito ang iyong memorya, tulog, pandama at pagganap. Namumuhay ka na kasama ang mga ito bilang bagong normal marahil dahil sa kakulangan ng kaalaman o pagwawalang bahala. Ang iyong pamilya sa paligid mo ay labis na nag-aalala at hinihikayat ka pa nilang magpa-MRI scan. Gaya ng nabanggit ko kanina sa aking video, ang tuloy-tuloy at pangmatagalang pagkalantad sa EMR ay maaaring magdulot ng cancer. Ang mahalagang salita dito ay tuloy-tuloy at pangmatagalang pagkalantad. Ganito ang sitwasyon. Maaari mong ipagpatuloy ang buhay na parang normal. Huwag gumawa ng kahit ano, baliwalain ang radyasyon at mamuhay gaya ng dati. Kung may masamang mangyari, baka huli na ang lahat. Hindi mo na kayang baliktarin ang nangyari sa iyong katawan. O kaya naman, maglaan ka lang ng 2 segundo para isaksak ang iyong M-Guard at maaari nitong mailigtas ka mula sa sandamakmak na gastusing medikal na kahit insurance ay hindi kayang sagutin. Gaya ng kasabihan, mas mainam ang pag-iingat kaysa gamutan. Hindi natin nakikita ang radyasyon, pero nararamdaman natin ito sa ating enerhiya, pagtulog at stress. Gumagawa ang M-Guard ng ligtas na espasyo na may 8 metro ang lapad. Maliit man ito, pinoprotektahan naman nito ang pinakamahalaga. Ikaw, ang iyong mga anak, at ang iyong mga mahal sa buhay. Sa mundong hindi natin kayang kontrolin, may pagpipilian ka pa rin. Kung nakarelate ka rito, makipag-ugnayan ka sa taong nagbahagi nito sa iyo. Nag-aalala sila para sa iyo at dapat ganun ka rin. Ako si Augustine. Mag-ingat ka, manatiling protektado at manatiling malusog.